Rollback sa presyo ng langis, epektibo na ngayong araw. Pagbawas ng 3 pesos per kilogram na excise tax sa mga LPG, ipinatupad na rin. Piston sasali sa 3 araw na nationwide tigil pasada simula bukas. Vice President Sara Duterte no-show pa rin sa pagdinig ng House Justice Committee. Ramil Madriaga at Attorney Michael Powa dumating sa pagdinig. Motu proprio inquiry upang imbestigahan ang Roblox at iba pang online games tinatalakay ng Senado. Kwento ng pag-ibig na sinubukang itama ang nakaraan, tampok sa wish date, rewrite. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 14, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Mababa na ang tsansa na pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayang bagyo na may international name na Sinlaku. Sa monitoring ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA kaninang umaga, nasa layong 2,455 kilometers sa silangang bahagi ng southeastern Luzon ang super typhoon. Ayon pa sa PAG-ASA, wala rin silang nakikitang direktang magiging epekto sa Pilipinas ng bagyo sa mga susunod pang araw. Magandang balita para sa mga motorista. Makalipas ang ilang linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike, sa wakas ipinatutupad na ng mga kumpanya ng langis ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Epektibo kaninang umaga ang bawas presyo sa kada litro ng diesel na nasa 20 pesos and 89 centavos, habang 4 pesos and 43 centavos naman ang bawas sa presyo ng gasolina at 8 pesos and 50 centavos na tapyas sa presyo ng kerosene. Hindi pa tiyak kung magpapatuloy pa ang rollback sa mga susunod na linggo dahil pa rin sa kawalan ng malinaw na kasunduan sa pagwawakas ng gyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Ipinatutupad na ngayong araw, April 14, ang bawas na excise tax na 3 piso sa kada kilo ng liquefied petroleum products o LPG. Kasunod ito ng anunsyo kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsuspinde ng excise tax sa LPG para maibsan ang gastos ng mga consumer. Ayon naman sa presidente ng LPG dealer na Regasco na si Arnel T., maging ang mga LPG na kasalukuyang nasa kanilang inventaryo ay kasama ring mababawasan ng presyo alinsunod sa kautusan ng Department of Energy. Sa ating mga partner dealers na nagtatanong, paano kung ang inyong inventaryo ay meron pa pong nakakargang excise tax? Well, ang direktiba po ng Department of Energy ay kailangan po nating sundan at ipatupad. Kailangan po natin akuin sa ngayon ang mga excise tax na kasalukuyan nakakarga sa ating inventaryo. Malabo pa sa ngayon na aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinusulong na tanggalin ang value-added tax o VAT sa langis para mapababa ang presyo ng produktong petrolyo. Samantala, nangako naman ng Pangulo na bibilhin ng pamahalaan ang mga sobrang ani ng mga magsasaka para hindi ito masayang. May report si Nel Maribohok. Hindi aalisin ng pamahalaan ang ipinapataw na value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga nagsusulong na ilang mambabatas at grupo na suspindihin na ang VAT sa langis para maibaba ang presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ng Pangulo, ito ang malaking pinagkukunan ng pondo na ginagamit sa iba't ibang pangangailangan ng publiko.
the VAT on petroleum products, we are going to get a windfall profit from that because tumaas yung presyo ng crudo, and because of that, all the importations will have will at the present VAT rate, we will get extra funds from that. Sinabi ni Pangulong Marcos na ginagawa lang ng gobyerno ang tama na nagbibigay ng tulong sa mga Pilipino, hindi lang direkta sa mga apektado ng fuel price hike. Mahalagaan niya ang pondong nakukuha sa VAT para maitulong sa ibang sektor. If take away the VAT on petroleum products, it will only help the petroleum market. What we need is funding to help the entire society. Hindi pwedeng yun lang, titignan lang natin is the petroleum. Kasi sinasabi ng mga tao, bakit puro transport workers lang ang tinutulungan nyo? Paano kami? Bakit the other? We also have to take care of the other sectors. So with the additional funding that we will get from the VAT collections, yun ang gagamitin ngayon natin to provide. That fund will not exist if we remove the VAT on petroleum products alone. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Marcos na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng hakbang para masiguro na nananatiling matatag ang presyo ng pangunahing bilihin at matulungan ang mga sektor na apektado ng krisis. Ayon kay PBBM, isa sa mga gagawin ng pamahalaan ay ang pagbili sa mga sobrang ani ng mga magsasaka. Nakikita natin na may mga magsasaka na napipilitang itapon ang kanilang ani dahil sa overproduction sa sobrang baba ng presyo ng bili. Hindi natin ito papabayaan magpatuloy. Kaya bibilhin na muna ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon. Makikipagtulungan anya ang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan para mabili ang sobrang produksyon at hindi masayang ang produkto ng mga magsasaka. Tungkol naman sa kalusugan ni PBBM, ayon sa kanya, magaling na siya mula sa sakit na diverticulitis. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ako ng vitamins and everything. And I'm fine. I'm really quite fine. The last time that I went to the hospital was to have my CAT scan to show na yung diverticulitis ko gumaling na. Pinabulaanan din nito ang mga kumakalat sa social media na may malala siyang karamdaman. Kahapon, ipinakita pa niya sa media ang kanyang jumping jacks at pagja-jogging sa loob ng Malacanang Complex. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mabigat ang alegasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa batang mambabatas, hinaharang umano ng kalihim ang mga panukala ng Kamara sa pag-aalis ng value-added tax o VAT. May balita si Evan Alvarez. Si Executive Secretary Ralph Recto umano ang balakid kaya hindi maipasa-pasa ang mga economic measures sa mababang kapulungan ng Kongreso, lalo na ang panukalang tapyasan ang value-added tax o VAT sa mga bilihin. Yan ang mabigat na paratang ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste laban sa dating kalihim ng Department of Finance o DOF. Definitely I can say this. Sinabi sa akin at ang iba ding mga kasamahan ko sa Kongreso na kaya hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at ang iba pang mga economic measures ay dahil sa pagtutol ni Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa kongresista, batay sa kanyang sariling pakikipagtalakayan sa mga kapwa mambabatas, wala naman tumututol sa lower house sa pagbabawas ng VAT. Sa mismong multi-panel briefing ng Legislative Energy Action and Development o Lead Joint Committee ng Kamara kahapon, sinabi nitong si House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo ang nagsabi sa kanyang si E.S. Recto ang humaharang sa naturang panukala. Subalit nang kumpirmahin ito kay Congressman Kimbo, sinabi nitong hindi na niya ito natatandaan. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers. Giit pa ni Leviste, dapat igalang ang separation of powers ng legislative at executive branch at hindi dapat umanong maging sunod-sunuran ang mga mambabatas sa gusto ng gabinete.
Binanggit rin ito na hindi dapat makaapekto sa kanilang pagpapasa ng batas ang position paper na isinumite ng DOF na idinadahilang malaki ang magiging epekto sa government revenues kung tatapyasin ang VAT sa mga bilihin. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, CES. Hindi mo nga sinabi, Recto, eh. CES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness, ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na ba lang ang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Nitong September 2025, inihain sa Kamara ni Representative Leviste ang House Bill No. 4302 na layon tapyasan mula 12% papuntang 10% ang value-added tax sa mga bilihin. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga paratang ni Batangas Representative Leandro Leviste na hinaharangan ng Malacanang ang mga panukalang batas na naglalayong bawasan o suspendihin ang 12% VAT sa langis at bilihin. Binigyan din ni Recto na independent ang Kongreso at hindi dapat isisi sa ehekutibo ang pagkaantala ng mga tax relief measures gaya ng House Bill No. 4302 at 8838 na isinusulong ni Leviste. Sa kabila ng panawagan para sa karagdagang bawas presyo, nanindigan si Recto na kailangan ng koleksyon ng VAT para sa katatagan ng pondo ng pamahalaan at upang maiwasan ang lalong paglaki ng utang ng bansa. Duda ang grupong Manibela sa bayaran sa service contracting program para sa mga public utility vehicles. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi mangyayari sa kasalukuyang administrasyon ang hindi pagbabayad sa PUV operators. May balita si Asher Cadapan Jr. Driver ang nag-iingalo, ngunit ang mga pasahero ang binigyan ng diskwento. Ito ang binigyan diin ng Samahang Manibela, mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon kaugnay ng nalalapit na pagpapatupad ng service contracting program ng pamahalaan. Dati nang ipinatupad ang naturang programa noong COVID-19 pandemic kung saan binigyan ng libreng sakay ang mga pasahero, habang gobyerno naman ang siyang nagbabayad sa mga driver at operator ng mga PUV. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, hindi pa nga nabibigyan ng ayuda ang lahat ng PUV drivers at operators. Heto at magpapatupad na naman anya ng service contracting ang pamahalaan na sigurado siyang hindi naman mababayaran ang karamihan sa mga makikilahok dito. Dahil nung mga nagdaan, marami sa ating mga kawawang tuper at operator ang hindi nabayaran na hanggang ngayon ay naniningil. Yung mga bus company, 32 million pa ang utang ng gobyerno, tapos magpo-programa na naman kayo ng kagaya ng service contracting na to. Paliwanag naman ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, iniimbestigahan na nila ang mga hindi nabayaran sa unang implementasyon ng service contracting. It's a separate, no? Kasi yun, iniimbestigahan natin. Una, kung magkano talaga. Kasi may 12 million, may 32 million, may 22. You have to make sure. Tapos yung dokumento in support of that. Tuloy-tuloy naman yan. Pero separate yan. Pero hindi yan mangyayari dito sa administrasyon na to. Kasi lahat ng pagkakamali, nakita natin kung kulang, inaayos naman natin dito. Bukas April 15 ay nakatakda ng magsimula ang pagpapatupad ng service contracting program sa mga piling ruta sa Metro Manila at iba pang urban areas. Umaabot ng nasa 1 bilyong piso ang pondong nakalaan para dito at pinadadagdagan pa ng Department of Transportation sa Department of Budget and Management upang mapalawig ang implementasyon ng programa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag na ng hinaing ang mga manggagawang hindi kabilang sa transport o agriculture sectors dahil tila naiiwan
o hindi sila nabibigyang prioridad sa mga ayuda ng gobyerno. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na krisis sa bansa, dala ng gulo sa Middle East. May report si Jed Neresina. Hindi lang transport sector at agriculture sector ang apektado ng krisis. Ito ang binigyang diin ng ilang senador sa ikatlong pagdinig ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee kahapon April 13. Ayon kay Senator Bam Aquino, may mga pamilyang kumikita ng 15 hanggang 50,000 piso at hindi pa rin pasok sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ngunit ang mga ito aniya ay hirap na sa gastusin at nangangailangan din ng tulong. So, the question is, kung aabot nga to ng isa pang taon, 6 months to 1 year pa ito, anong tulong ang pwede nating ibigay sa mga kababayan natin apart from the specific sectors na binanggit po natin? Pero yung next level po dyan, yun ho talaga yung talagang umaaray, no? Yung definition ng middle class malawak eh. Kasi yung ating kumikita po ng from 15,000 to maybe up to 40 or 50,000, they also need help. Kailangan ng tulong. And so far, wala pa tayong nababanggit na programa na nakafocus sa kanila. Kaugnay nito, binigyang diin ni Senator Aquino ang hirap na dinaranas ng mga minimum wage earner gaya ng mga security guard na iniinda din ang mahal ng gasolina ngunit hindi pasok sa 4Ps. Bilang solusyon, iminumungkahi niya ang pagbawas o pag-alis ng excise tax at value-added tax sa langis upang makapaghatid aniya ng mas malawak na ginhawa bukod pa sa mga targeted support sa agri at transport sector. Samantala, nagpahayag din ng pagkabahala si Senator Sherwin Gatchalian, ang chairperson ng Senate Protect Committee, para sa mga middle income earner na labis ding apektado ang purchasing power dulot ng inflation. Dahil dito, iminungkahi ng senador na pag-aralan ang pagbibigay ng zero interest emergency loans. Kasi yung middle class natin, especially at this time, no, they own their own cars, they have their own vehicles, they're also susceptible to the increase in the prices of oil and also inflation. So we studied Bayanihan 1 and Bayanihan 2, and there's a mechanism there that we are also proposing for the Uplift Committee to study. And this is on the emergency loan, zero interest for emergency loans, and also the employee share for GSIS and SSS. Paliwanag ni Senator Gatchalian na kasama rin sa kanyang suhestyon ang posibleng suspensyon o pagsalo ng pamahalaan sa employee shares ng GSIS at SSS sa loob ng 3 buwan upang madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan na pag-aaralan ng Uplift Committee ang mga mekanismong ito para sa mga manggagawa sa gobyerno at pribadong sektor. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa iba pang balita, dumalo sa impeachment proceedings sa Kamara ang itinuturing na mahalagang resource person na mga complainant na si Ramil Madriaga na nagpakilala na umano'y bagman umano ni VP Duterte. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang papel ni Ramil Madriaga dyan sa impeachment proceedings laban sa Vice Presidente? Ella, papel dito ni Ramil Madriaga na patotohanan under oath ang kanyang mga alegasyon na bagman siya ni Vice President Sara Duterte na itinuturing ng mga complainant na may kaugnayan umano sa maanuwalyang paggastos ng vice ng kanyang confidential funds.
Pasado alas 7 ng umaga nang dalahin ng mga jail escort si Ramil Madriaga papunta sa House of Representatives mula sa kanyang piitan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Maaga pa lamang ay mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa paligid ng batasang pabansa kung saan nag-iikot ang iba't ibang K9 units habang napapalibutan rin ng mga security ang People's Center ng House of Representatives kung saan ginaganap ang impeachment proceedings. Ito ang unang pagkakataon na humarap sa public hearing si Madriaga upang patunayan ang mga nakapaloob sa kanyang affidavit na may mabibigat na paratang kay Vice President Sara Duterte at bigyan ng pagkakataong sumagot sa mga clarificatory questions. For the very first time, we hope to hear directly from Ramil Madriaga upang makatulong sa paglilinaw kung may batayan ba ang reklamo laban sa Vice Presidente. Unang nagpahayag si Bicol Taro Party List Representative Terry Ridon ng pagnanais na matanong si Madriaga. Tinanggalan naman ng posas si Madriaga habang ginagawa ang pagdinig. Samantala, bago magsimula ang hearing, pumunta rin si Assistant Ombudsman Miko Clavano sa Batasang Pabansa bilang tugon sa sabina na inisyu ng House Justice Committee sa Ombudsman. Ngunit ayon kay Clavano, sinabi sa kanila na sa susunod na hearing pa sa April 22, sila ma-accommodate ng Justice Panel. Partially complete na rin anya ang mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Duterte na hinihingi ng Justice Committee. Hindi ho talaga kami sang-ayon sa mga ganyang bagay na fishing expedition. The Office of the Ombudsman has been and will always be evidence-based pagdating po sa mga investigations po natin. Ayon kay Clavano, imo-monitor nila ang mga sasabihin ni Madriaga sa impeachment proceedings, lalo na at nai-refer rin sa kanilang tanggapan ang sworn affidavit nitong December 2025. Ela na ipasa na sa House Justice Panel ang sworn affidavit ni Madriaga. Isa sa unang tinanong ang abogadong nagnotaryo sa sinumpaang salaysay nito. At pagkatapos ito ay in-excuse din siya sa impeachment proceedings. Sa mga panahong ito o sa pagkakataong ito, kasalukuyang binabasa ni Ramil Madriaga ang kanyang supplemental affidavit. Yan muna ang update mula dito sa House of Representatives. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Naniniwala ang kampo ni Vice President Sara Duterte na mas lalo pang mapagtitibay ang kanilang depensa dahil sa pagtestigo ni Ramil Madriaga. Ayon sa legal counsel ni VP Sara na si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., gawa-gawa lang ang mga kwento ni Madriaga at nakahanda silang sagutin ang umano'y bawat delusional claim nito. Ang pagtestigoan niya ni Madriaga ay magpapakita lang ng kawalan niyang ng kredibilidad at mabubunyag pa ang kanyang kasinungalingan. Ngayong araw, haharap si Madriaga sa House Justice Committee kaugnay ng kasong impeachment laban sa ikalawang Pangulo. No-show pa rin sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment si Vice President Sara Duterte. Pero ang isa sa defense counsel nito sa impeachment proceedings na si Attorney Michael Powa dumating sa Kamara matapos ipasabina ng House panel. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang update kay Rosalie Coz live. Rosalie, inaasahan na ba ang patuloy na hindi pagdalo ni VP Duterte sa pagdinig ng House Justice Panel hearing? Ella, hindi na inaasahan yung pagharap ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng pagdinig ng reklamong impeachment laban sa kanya sa House Justice Committee. At sa gitna rin ito ng mga petisyong inihain ng kanyang kampo sa Korte Suprema para hilingin na ipatigil yung proseso ng impeachment at questionin yung jurisdiksyon ng Kamara at ng House Justice Committee. So, no-show pa rin ang pangalawang Pangulo sa kabila ng patuloy na pagpapadala sa kanya ng imbitasyon o notice ng House Justice Panel. Let it be part of our record that notice was served by the committee to respondent Vice President, but at this time, she is not present in our hearing.
Kaya naman sa pagpapatuloy ng pagdidig ng House Justice Panel, tinuligsa ang ginawang hakbang ng kampo ni VP Duterte at patuloy na pag-boycott nito sa impeachment proceedings. Matagal na nating naririnig. Handa raw. Handa saan? Sa press statement? Sa social media? Pero pagdating dito sa prosesong may saysay, nawawala. Hindi sapat ang sabihing handa. Kailangan magpakita. Kailangan sumagot. Kung walang kasalanan, simple lang. Magpakita, sumagot, hindi sa labas, kundi dito. Sinagot din ito ang ilan sa mga akusasyon ng kampo ni VP Duterte sa petisyon laban sa impeachment proceedings ng Kamara na anyay puro technicalities ang tinalakay at hindi sinasagot ang matitinding aligasyon kasabay ng paninindigang nasa mandato ng Kamara ang proseso ng impeachment. At ang ibig sabihin ng exclusive ay malinaw. Sa Kamara, nagsisimula ang impeachment process. Sa atin ang unang galaw. Sa atin ang direksyon. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. At sa kapangyarihang ito, pananagutan sa taong bayan ang dapat manaig. Samantala, dumating naman sa Kamara para humarap si Attorney Michael Poa. Ipinasapina ang abogado ng House Panel kaugnay ng paggamit at liquidation ng confidential funds ng Department of Education ng ang Vice-Presidente pa ang kalihim nito. Binigyang diin ito na humaharap ito sa House Justice Panel hindi bilang isang abogado ng Vice-Presidente kundi dahil sa sapina na ipinadala dito. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Michael Poa. We just follow the process, no? I was under compulsory process, so nandito ako ngayon. Ella, sinabayan naman ang pagdinig ng kilos protesta laban sa kampo ni VP Duterte at bilang suporta sa impeachment proceedings na isinasagawa ng Kamara sa Southgate nitong House of Representatives. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Dismayado ang isang transport group sa ginawang suspensyon ng excise tax ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bunsod nito, sasama na rin ang grupo sa 3 araw na nationwide tigil pasada ng grupong Manibela simula bukas. Alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, anong grupo itong sasama sa tigil pasada at ano ang hinaing nila sa pagsususpinde ng excise tax ng Pangulo? Binuweltahan ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng mga tsuper at operator nationwide o piston. Itong pagsususpinde lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng excise tax. Partikular na itong kerosene at liquefied petroleum gas o LPG at hindi pa kasama ang diesel na pinananawagan nilang tuluyan ng buwagin. Dapat na buwagin ang oil deregulation law. Ito ang panawagan ng piston sa gobyerno sa gitna ng malalaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng epekto ng tensyon sa Middle East. Paliwanag ni Piston National President Modi Fleranda, 28 taon nang nagpapahirap ang naturang batas, hindi lamang sa hanay ng mga driver at operator, kundi sa mga mamamayan. Sa atin ay hindi lamang pagsuspindi kundi ang panawagan natin ay pagbasura. Dahil kung titingnan natin ay sinuspindi ni BBM sa usapin lamang ng kerosene at saka ng LPG. Pero hindi niya ginalaw yung sa diesel at saka sa gasolina na kung saan ay ito yung isa sa mga mayor na ginagamit ng ating mga mamamayan. Kaugnay nito, sinabi ni Floranda na ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang mga isinasagawang mga kilos protesta
upang labanan ang mataas na presyo ng petrolyo. Bukod sa pagbasura sa excise tax, panawagan rin ng Transport Group na suspindihin ang value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo at ibaba sa dating 55 pesos kada litro ang presyo ng krudo. Nauna nang naghayag ang Samahang Manibela, Mananakay at nagkaisang terminal ng transportasyon na manggagawa o na magsasagawa sila ng 3 araw na nationwide tigil pasada simula bukas. Kinumpirma naman ng piston na makikiisa sila sa transport strike na ito, ngunit mas palalawigin pa nila sa iba pang mga araw hanggang Mayo 1. Bukas ay magkakaroon ng iba't ibang pagkilos, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang Negros ay mayroong almost na sa 1,000 na mga traditional at modern na lalahok dito sa malaking pagkilos na ito. At ganun din ang bahagi ng Bicol ay magkakaroon ng mga karaban at protesta sa harapan mismo ng LTFRB at mga gasolinahan. Gayon din sa bahagi ng Southern Tagalog, ay magkakaroon din ng mga protesta sa Baguio City. Ella, sinabi pa ni Piston President Modi Floranda na gaya nga ng mga pinatutupad nilang kilos o tigil pasada noon pang Marso ay hindi nila pipigilan na bumiyahe ang mga ayaw lumahok sa kanilang transport strike. Ngunit hinikay nito ang kanilang mga kasamahan na makiisa sa kanilang mga kilos protesta laban sa mataas na presyo ng petrolyo. Yan ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Humihiling ang Transport Group na Manibela sa pamahalaan na sana magkaroon ng diskwento para sa mga tsuper na magpapakarga ng krudo. Ayon sa Transport Group na Manibela, hindi pa sapat ang 10 piso na isa-subsidize ng gobyerno sa krudo na nakapaloob sa Service Contracting Program. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang kanilang panawagan ng mas mataas na rollback sa mga produktong petrolyo. Maglaan pa ng additional o supplemental budget na po pwedeng maka-discount kami sa mga gasolinahan dahil 10 piso lamang po yung ibinigay sa atin, na sana ay madagdagan pa ito ng at least umabot man lang ng 50 pesos. Nagpahayag ng pagsuporta ang major social media platform na Meta sa hiling ng Department of Information and Communications Technology o DICT para labanan ang mga nagpapalaganap ng fake news. Samantala, sinabi pa ng DICT na naka-preserve na sa ngayon ang mga ebidensya na maaaring gamitin sa pagsasampa ng reklamo laban sa sinumang sangkot sa pagpapalaganap ng mga pekeng balita. May report si Benedict Samson. Tumugon na ang social media platform na Meta sa sulat na isinumite ng Department of Information and Communications Technology o DICT para sa inisyatibo kontra fake news. Sa liham ni DICT Secretary Henry Aguda at Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez para kay Meta Platforms Chief Executive Officer Mark Zuckerberg, nakasaad ang hiling ng pamahalaan ng Pilipinas para maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon tulad ng fabricated medical status ng sinumang opisyal ng gobyerno, lalo na ang presidente, false or misleading advisories partikular sa galaw ng presyo ng produktong petrolyo, disinformation laban sa financial institution, misleading na announcement ng isang law enforcement o military operation at iba pang nagdudulot ng panik at pagkawala ng tiwala sa gobyerno. They're supporting this initiative. Yung detalye ng mga actions that we'll take, I think this week mag-uusap pa kami. Ngayon naman, once we escalate something to them, mabilis silang gumalaw. Ayon pa sa kalihim, kabilang din sa napagkasunduan ng DICT sa pagitan ng Meta ay ang pagkakaroon ng evidence preservation mula sa mga ipinost sa fake news online. Kasi pag ginawa nyo po yun, what happens in the internet stays in the internet. Nakapreserve po yan. Ang platform po, hindi lang Meta, but YouTube, TikTok, and the rest, meron na kaming agreement, evidence preservation. So, i-preserve po nila yung ebidensya. Kasi may iba, akala, pag na-take down na, nabura na, nawawala na. Hindi po, nag-stay po doon. Samantala,
Kahapon ay lumagda na rin sa Memorandum of Agreement ang Presidential Communications Office kasama ang Department of Justice at DICT. Kabilang sa napagkasunduan na naturang mga ahensya ay ang pagpapalakas sa kampanya kontra fake news, misinformation at deepfakes. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, kabilang sa kanilang aaksyonan ay ang mga sangkot sa pagpapalaganap ng maling balita sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung aming anti-fake news na track namin over the weekend, Sandra, nagkaroon ng spike dito sa posting ng mga misinformation at mga fake news regarding the health of the President. No? We are currently in the process of compiling all the pieces of evidence and hopefully within the week, mapangalanan na namin yung source nitong fake news at masampahan namin ng reklamo. This collaborative effort is not just about reactive enforcement. It is about proactive defense. By coordinating our resources, we are building a deterrent against those who use technology to undermine our democratic processes and public safety. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihiling ng United People's Initiative sa Korte Suprema na atasan ang palasyo na magbigay ng full disclosure sa detalye ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa naturang grupo, karapatan ng publiko na malaman ang kalagayan ng Pangulo at upang maiwasan na rin ang paglaganap ng fake news, lalo na sa social media. Mula sa Maynila, ang detalya hatid ni Benedict Samson, live. Benedict, hindi pa daw ba sapat yung pagharap sa media at pagpapakita sa publiko ng Pangulo bilang patunay na maayos ang kalusugan nito? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa United People's Initiative, sa ngayon ay hindi pa sila kumbinsido sa ginawang paglabas sa press con, pag-jumping jack at pagja-jogging ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Para sa UPI, nakasaad sa 1987 Constitution na karapatan ng publiko na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo bilang Head of State at pagiging Commander-in-Chief ng Uniform Service. Ito ay bilang tugon na rin nila sa mga tanong ng publiko dahil sa mga araw na walang appearance si PBBM ay mga throwback video o pictures ang kanilang inilalabas. Kaya naman para mapatibay ang kanilang hiling sa pamamagitan ng electronic filing noong Biyernes ay nagsumite ng writ of mandamus sa Korte Suprema ang UPI. Sa naturang petisyon, pinasasagot nila ang Office of the Executive Secretary, Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Bukod sa timely medical bulletin, hinihiling din nila na sumailalim sa hair follicle drug test si Pangulong Marcos Jr., lalo na't hindi lamang physical, kundi maging ang resulta ng mental health nito ay kailangan din malaman ng taong bayan. Ella, panawagan din ng UPI sa publiko na iwasan ang pagkakat at pag-share ng mga video kung hindi naman alam ang pinagmulan upang nang sa ganon ay maiwasan na rin ang paglaganap ng fake news. At yan muna ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Sinimula na ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang isang motu proprio inquiry. Target ng investigasyon ang mga online gaming platform na ginagamit umano sa pang-aabuso at exploitation ng mga kabataan. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina, live. Jed, anong mga detalye na ang natalakay sa investigasyon ng Senado rito sa mga online gaming platform? Ella, nabanggit sa Senado ngayong araw kung paano ginagamit at sinasamantala yung ilang online gaming platforms gaya ng Roblox para abusuhin yung mga kabataang gumagamit nito. Nagsimula kaninang umaga ang motu proprio inquiry ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Binigyang diin ng chairperson ng komite na si Senator Risa Ontiveros ang lumalalang banta sa kaligtasan ng mga kabataang Pinoy sa digital world. This hearing is about building a digital environment where every Filipino child can learn, play,
and interact with others free from the dangers of abuse, exploitation, and harm. Nakikita po natin kung paano sinasamantala ang mga espasyong ito para abusuhin ang ating mga anak. These platforms for play may be exploited for online sexual abuse and exploitation of children, for grooming, for extortion, and even for the spread of violent and extremist ideas. Paliwanag ni Senator Ontiveros, ang mga dating itinuturing na harmless spaces para sa paglalaro at pagiging malikhain, nagiging pugad na umano ngayon ng mga masasamang elemento. Ayon sa ulat ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, nagiging delikado ang online games dahil na-expose sa adult contents ang ilang menor de edad o kaya naman ay mayroong mga nagpapanggap na bata para makalapit sa kanilang mga biktima. Nabanggit din sa pagdinig ngayong araw ang napaulat na kaso ng 7 kabataan sa Laguna na di umano'y na-impluwensyahan ng online games na magplano ng karahasan na kinumpirma rin ng Philippine National Police. Samantala, kinumpirma rin ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi na itutuloy ang pagban sa Roblox. Ito ay matapos pumayag ang Roblox na magpatupad ng mas mahigpit na safeguards para sa mga kabataang Pinoy. Ella, naihayag din sa pagdinig na may mga kabataang gumagamit ng Roblox tapos nahihikayat silang lumipat sa ibang online platforms tapos dito na sila nasisimulang mag-groom o maturuan ng karahasan na yung ilang mga kabataan ay na-apply o nagagawa nila ito sa totoong buhay na siyang ikinababahala ng iba't ibang ahensya maging ng ilang senador. Kaya dito sa tinatalakay sa Senado, tinitiyak na yung hindi na tuluyang pagban sa Roblox ay matitiyak na yung mga safeguards na pinangako nila sa DICT ay magagawa upang maiwasan yung mga ganitong violence na natututunan ng mga kabataan sa nasabing online games. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Isinagawa sa Campo Crame ang donning of ranks at badge of honor ceremony ng mga nagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA silang maglaon class of 2026. Bili ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. pagbutihin ang kanilang mga magiging trabaho saan mang unit sila ma-assign. Makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ano pa ang mga bili ni General Nartates sa mga bagong graduate ng PNPA? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Haharapin na daw ng mga bagong pulis ang totoong trabaho. Hindi isang simulation sa akademya, walang grades at puntos mula sa mga instructor, walang palakpakan at wala ring medalya. Ang meron, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ay ang mamamayan na umaasa, nagmamasid at huhusga. Kaya naman bili ni Chief PNP sa silang maglaon class of 2026 patunayan na karapat-dapat sila. Sinabi pa ni Chief PNP na ang seremonya ng donning of ranks at badge of honor ay hindi finish line kundi simbolo ng totoong trabaho, ang tunay na mundo ng serbisyo, kung saan lahat ng desisyon ay totoo at ang kaligtasan ng publiko ay nakasalalay raw sa mga ito. Payo pa ni Chief PNP sa mga nagsipagtapos, hindi maiiwasan na magkamali dahil parte ito ng pagiging tao. Ang mahalaga, aniya, ay kung paano bumangon at matuto. Sa pagtatapos ng mga seremonya, patuloy niyong dalhin ang pangalan ng inyong pamilya, ng Philippine National Police Academy at ng buong Philippine National Police. Huwag ninyo itong bibiguin. You will make mistakes. That is part of being human. But what matters is this. You correct, you learn, and you move forward with integrity intact. Huwag kayong matakot magkamali. Ang katakutan ninyo ay ang manatiling mali. Sa 326 na mga nagtapos, 230 dito ang lalaki at 96 naman ang mga babae. 50 dito ang mapupunta sa Special Action Force, 26 sa Police Regional Office 1, 27 ang mapupunta sa Police Regional Office 9, 34 ang mapupunta sa Pro 10, 32 sa Pro 11, 29 sa Pro 12, 37 sa Pro VAR, 27 sa Pro Caraga,
22 sa Police Regional Office Mimaropa o Pro 4B at 42 naman sa Pro Negros Island Region. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Sinagot ng Ministry of Foreign Affairs ng China ang inilabas na ulat ng National Security Council na kumpirmadong cyanide ang nakumpiska sa mga Chinese fishermen sa paligid ng Ayungin Shoal simula pa noong nakaraang taon. Para sa China, hindi ka panipaniwala at gumagawa lamang umano ng kwento ang Pilipinas. May ulat si Ryan Lacanlale. Naglabas ng pahayagang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng China kaugnay ng ulat ng National Maritime Council kung saan kinumpirma nito na nakalalasong cyanide ang laman ng mga boteng nakumpiska sa mga mangingisdang Chinese sa paligid ng Ayungin Shoal simula pa noong nakaraang taon. Sa isang official statement, iginiit ni Goh Jia-kun, illegal umano ang ginawa ng Pilipinas na pagsadsad ng barko sa naturang lugar at nagdudulot ito ng pinsala sa kalikasan. Bukod dito, inakusahan din niya ang panig ng Pilipinas na umano'y nang haharas ng mga mangingisdang Chino, kumukuha ng kanilang supply at nagsasagawa ng tinatawag na cyanide stunt. Sa huli, sinabi ng China na wala umanong kredibilidad ang mga aligasyon ng Pilipinas hinggil sa isyung ito. Sa mga video at larawang naidokumento ng Philippine Navy, ilang ulit na aktuhan ang mga mangingisdang Chinese simula pa noong Pebrero ng nakaraang taon. Makikita ang mga mangingisdang Chinese sa paligid ng BRP Sierra Madre sa ilang pagkakataon at nakumpiska sa kanila ang mga bote ng nakalalasong cyanide. Ayon sa Philippine Navy, matagal na itong ginagawa ng mga Chinese kahit bago pa ang February 2025 batay sa resulta ng pagsusuri sa mga coral sa paligid ng Ayungin Shoal. But if you see the scope of the damage to the corals, based on our assessment, it goes way back before February 2025. We could not yet give an exact date when they started using this, but in the past we have had reports of Chinese fishermen using illegal fishing methods that would include the use of cyanide and fine meshed nets. Batay sa mga pagsusuri ng National Bureau of Investigation, permanente at hindi na maibabalik sa dati ang pinsala sa tao at kalikasan ng cyanide. Has conclusively established that the yellow bottles seized from the sampans contain cyanide, a highly toxic chemical known to cause severe and irreversible damage to humans and marine ecosystems. These laboratory findings remove any doubt as to the dangerous and unlawful nature of these activities. Lubha itong ikinababahala ng NSC na anilay malinaw na paglabag sa batas ng Pilipinas at maging sa international law. The deliberate use of cyanide raises serious concerns of the illegal and destructive practices and threaten our Navy personnel in LS-57. The fragile marine environment of the West Philippine Sea and the livelihood of the Filipino fisher folks. Such actions, if proven intentional, constitute a blatant violation of Philippine environmental laws as well as international maritime norms and obligations of states under the United Nations Conventions of the Law of the Sea or UNCLOS. Naniniwala naman ng Philippine Navy na sinadya ang paggamit ng cyanide ng mga Chinese fishermen na layong putulin ang posibleng pagkuhanan ng supply ng pagkain at tubig ng mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Based on what we have monitored, based on the patterns that we have uncovered, this is a deliberate attempt not only to destroy the environment, but to deprive the men aboard the ship of possible source of food and water. Nangyari ang insidente sa kabila ng mayroong provisional agreement ang Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 2,000 box ng imported na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Baliwag, Bulacan. 19 ang inaresto dahil sa mga nakumpiskang mga kontrabando kaninang umaga. Mula sa Baliwag, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang gagawin dyan sa mga smuggled na sigarilyo at magkano naman ang halaga ng mga nasabat na kontrabando? Magandang tanghali, Ella. Ang gagawin nga ng PNP sa mga nasabat na sigarilyo ay dadalhin nito sa Camp Oliva sa San Fernando, Pampanga. At ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 140 million pesos. Pasado alas 6 kaninang umaga nang aktwal na mahuli ng PNP ang 19 na lalaki na nagbababa ng iligal na sigarilyo sa isang parking area na nirerentahan sa Barangay Tarcan, Baliwag, Bulacan. Inaresto ang mga ito dahil sa paglabag sa Republic Act 8424 o Tax Reform Act of 1997 at Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Mga trabahador lamang ang nadatnan sa lugar at wala roon ang umano'y may-ari ng operasyon. Ayon kay Region 3, Director Police Brigadier General Jess Mendez, noong linggo pa ng gabi nang makatanggap sila ng ulat na may kaugnayan sa illegal na aktibidad, kaya agad itong minonitor hanggang makumpirma at may sagawa nila ang pag-aresto. We received information na last night na meron daw magbababa. Then may video na pinakita. Actually, minomonitor talaga natin yung lugar. No? Ito ako na natilis yung naging action ng mga pulis natin. Nabuta natin sila rito na nagbababa ng kahon ng sigarilyo na ito, itatransfer dito sa mga panak. Tumambad sa mga otoridad ang 2 container van na may lamang tig 1,000 kahon ng sigarilyo na nakahanda sanang i-transfer sa 4 na truck para i-deliver. Tinataya namang aabot sa hindi bababa sa 140 million ang halaga ng nasabat na sigarilyo kasama ng mga container truck na ginamit. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang pinagbulan, distribusyon at may-ari ng kontrabadong sigarilyo. Samantala, ang mga naresto ay sasailalim sa inquest proceeding sa Baliwag PNP. We are in touch with the BAR, no? Coordinator level ng perang natin sila. Then, proper inventory be done, then doon ninadalhin ko sa kapulisan. LS, sa ngayon nga ay dito tayo sa lugar ng parking area kung saan nga ito nga yung 2 container truck at 4 na container van at 4 na truck na mamaya-maya lang ay dadali na nga sa Camp Olivas sa San Fernando. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Sa gitna ng mataas na presyo ng langis, ilang magsasaka sa Bugyas, Benguet ang napipilitang huwag na lang anihin ang kanilang mga tanim dahil mas malaki pa ang gastos kaysa sa kita. Ang detalye hatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang mga panawagan ng mga magsasaka sa pamahalaan para maiwasan ng patuloy na pagkalugi at pagkasayang ng kanilang produkto? Yes, Ella, may 3 kahilingan ang mga magsasaka para hindi tuluyang malugi sa kanilang hanap buhay. Kabilang na dyan ang pagkakaroon ng floor price sa mga gulay, magpagpapatayo ng mga storage facility at pagdaragdag ng libre o abot kayang transportasyon para maiangkat ang kanilang ani. Sa Bugyas, Benguet, maraming magsasaka ang umaaray sa patuloy na pagkalugi dahil sa mababang presyo ng gulay at mataas na gasto sa pag-aani at pagbiyahe. Kabilang na dito ang magsasakang si LV Maguli, umaabot sa halos 15 tons ng mumbok ang kanilang ani pero hindi na ito na i-harvest dahil sa lugi. Ayon kay Maguli, umaabot lamang sa 5 hanggang 8 pesos ang presyo ng gulay kada kilo na hindi sapat para mabawi ang gasto sa pag-aani, pagbubuhat at transportasyon.
Bukod dito, umaabot ng 4 hanggang 5 oras ang biyahe papuntang trading post na lalo pang pinabibigat ng mataas na presyo ng diesel. Samantala, isa pang magsasaka na si Ryan Tamao umaabot naman sa tinatayang 10,000 kilos ng umbok ang kanyang itinapon na lang dahil sa pagkalugi. Ayon sa kanya, kahit ibiyahe pa ang gulay, wala ring matitira dahil sa taas ng gastos sa langis. Iginiit ng mga magsasaka na kung may floor price at sapat na suporta sa transportasyon at imbakan, maiwasan ang pagkasayang ng libo-libong kilos ng gulay. Sa ngayon, Ella, ay umaasa ang mga magsasaka na mabigyan sila ng agarang tulong upang makabawi at makapagsimula muli sa susunod na taniman. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Marami ang nakarelate sa kwento ng pag-ibig sa pinakabagong edisyon ng Wish Date Concert na Rewrite na ginanap sa Mall of Asia Arena noong Linggo ng gabi. Isang kwento ng pag-ibig, panghihinayang at nabuhay na pag-asa upang maitama ang mali ng nakaraan ang humaplos sa puso ng mga manonood. May report si Mia Alonzo. Hanggang kailan kakayanin ng pag-ibig na binigyan ng ikalawang pagkakataon na itama ang nakaraan kung ang desisyon ay may kalakip na pagsubok sa kasalukuyan na hindi na maiiwasan. Tampok sa bagong edisyon ng Wish Date Concert, ang isang kwento ng pag-ibig na binigyan ng hindi maipaliwanag na pagkakataon. Isang tsansang muling buhayin ang relasyong minsan nang tinuldukan. I'm breaking up with you. May nagawa ba ako? Kailangan lang natin maghiwalay. Ganun ba ako kadaling iwan? Matapos ang matinding emosyon at all-out feels na dulot ng Wish Date Love Tales noong 11th Wish Anniversary Concert, muling nagbabalik ang tambala ni na Vibor Escrito at Joao Constancia para naman sa ika-20 edisyon ng Wish Date na pinamagatang Rewrite. Bit-bit ang samut-saring emosyon na nagdala rin sa mga manonood sa paglalakbay sa oras ng alaala at damdamin. I think you can see yung determination niya. Mas nagiging determined siya to actually rewrite yung love story nila ni Lyndon. This time, there's this longing, there's this determination nga to change what has already happened. Kay Lyndon naman, I guess, nung first part, sobrang torpe ni Lyndon. Pero ngayon, since nabigyan siya ng second chance, porsigido siya para ikuha ang pag-ibig ni Bianca. Bukod kina Vivory at Joao, muli ring nakasama sa Wish Date Rewrite sina Linel Navidad, Sean Salvador at ang batikang aktres na si Miss Susan Africa. I think sa story talaga, isa talaga sa pinaka-twist yung kay Vanjie. Kasi kahit ako upon reading the script, parang, direct, wait lang po, ano po nangyari? Akala ko po pinili na ako. Tapos biglang, ay, binawi. Okay, so ayun, talagang yung shift ng character ni Vanjie. Feeling ko mas nag-intensify lang kasi strong character na si Vanjie sa first part. Yung sa second naman, parang, oh, grabe! Patok na patok sa mga wishers of all ages ang mga kanta ng OPM legends na Apo Hiking Society na naghatid ng matinding throwback hindi lang sa mga new generation kundi maging sa mga OG fans ng 70s hanggang 90s na muling nagpaalaala ng matatamis nilang nakaraan. Kasabay ng malakas na palakpakan, ramdam ang nostalgia na tila ba ang bawat linya ay may nakaukit na memorya. Inaabangan ko po sila kasi simula po bata ako, yun ay napapakinggan ko sa parents ko and may special memory po siya para sa akin. Siyempre, may mga revival song na pinerform na ng ibang artist na talagang nag-hit. It's all because of the Apo Hiking. Ay naman sa grupo, hindi lang performance,
kundi isang natatanging karanasan ang kanilang unang pagsabak sa Wish Date concert. It's a type of show that we have never done before, na merong what you call this, television component, merong live drama component, tapos kakanta kami. Parang we have a song for every theme eh. So I felt na somehow nagko-connect sa tao. Actually, natuwa kami na nangyari itong show na to. Matagal nyo na pala ginagawa ito. At masaya naman kami at naimbitahan kami kasi we're a new band, you know? So, naisip lang namin na talagang pinapatotoo lahat naman nagawa naming kanta through the many years. Kasama rin sa nagpakilig at nagbigay buhay sa entablado, ang bandang Over October na naghatid rin ng mga awiting may lalim at hugot na relatable naman sa bagong henerasyon. It's always a pleasure playing for Wish Date dito sa with KDR Music House. It's always such an experience. Even for us, we get to appreciate our songs more because of the visuals and the story and the narrative and the reactions of the people. Grabe, iba talagang experience, especially dahil nandyan yung mga tao. Nagdagdag naman ang sariling timpla ng emosyon at musikalidad ang rising singer-pianist na si Akila Paking. Isang performance na nagpakita ng kanyang kakayahang pag-isahin ang vocal at tunog ng piano na lalo pang nagpalalim at nag-iwan ng matinding impresyon sa mga manonood. Alam naman natin 70s music, yung 80s, 90s, yung OPM na solid. Grabe yung musicality nila noon. And so parang ako, as someone in the yung new generation, syempre gusto kong ambag sa OPM na quality yung katulad ng sa kanila kasi inspiration ko sila. And to think na nakakasama ko sila sa ganito sa concert, exciting na kaba na halo-halo eh. Samantala, labis naman ang naging pasasalamat ng mga artist ng Wish Date Rewrite sa suporta na muling ipinakita ng fans sa part 2 ng istorya. Wishers, thank you sa pag-support sa Wish Date Rewrite. From the bottom of our hearts, we're very, very grateful and sana nag-enjoy kayo. Thank you so much po sa sumuporta and sa patuloy na sumusuporta sa Wish Date concerts and of course sa Rewrite. Because of you guys, part 2 wouldn't happen because if you guys didn't enjoy part 1, so maraming salamat sa inyo. Sa Wish Date Rewrite, hindi lang mga kwento ang muling isinulat, kundi pati ang mga alaalang patuloy na binubuo ng musika at ng mga tagapakinig na patuloy na humahanga. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 5:9 na nagsasabi, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa amang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.